Tita Lana, ano ginagawa niyo? Ano nangyari sa inyo? Kasi nagpunta ako dito para bisitahin ang lola nyo. Kaso, bigla siyang nagwala habang pinapainom ko ng gamot, kaya eto, natapunan ako ng tubig. Bakit ganito ang itsura ni Lola? Binigyan siya ni Nurse Patty ng sedatives para kumalma. Dahil kung hindi, magiging violent lang ang lola nyo. Aba! Aba! Tignan mo nga naman sarap ng buhay. Oy! Nono, gumising ka nga dyan. Huwag mo akong inartehan ng ganyan. Nagtutulog-tulugan ka dyan. Bumangon ka. Hoy! Talaga namang batang to. Konsumisyon. Para kang nasa hotel. Ano ba yan? Hoy! Ano ba? Huwag kang mag-iinarte dyan. Ano ba? Bumangon ka dyan. Huwag mo ako inarte. Hindi mo ako makukuha sa pag-iinarte mong ganyan. Palintik ka. Ito may katamaran mo. Chang, andyan ba si Cecil, Chang? Talaga naman. Chang, andyan ba si Cecil? No! No! Ano nangyari dito, Chang? Ba't dito sa loob? Aba, ewan ko dyan. No! Naglinis ko lang ng kulungan. Ayan, tinulugan ako. Di ba, tamad? Yan naman ang hirap. No! 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 O, tignan mo ang arte. Di No! ba? Gising! Chang, hindi to nag-iinarte, Chang. Sabi sa akin ni Cecil na may sakit to sa puso, Chang. Chang, kailangan ito dalhin sa ospital. Ngayon na, Chang. Sige, sige. Chang, tulungan mo ako, Chang. Ay, akin na isang paa. Yung isang paa. Ayan, ayan. Tanga-tanga. Sige. O, bilisan mo na. Bigat eh. Chang, hinay lang, Chang. Taki mo. Hindi naman siguro magwawala si Lola kung walang nag-trigger sa kanya. Baka naman may nangyari. Yuan, may nangyari man o wala, naging violent si Lola. Baka nakakalimutan mo. Yun yung dahilan kung bakit natin siya dinala dito. Dahil nagbabago na yung behavior niya. Never naman naging violent o nagwala si Lola. And based sa nabasa ko, ang mga Alzheimer's patients nagiging violent lang pag malala na ang disease niya. And okay naman si Lola nung dinala natin siya dito. Well, hindi natin mapipigilan ang paglala ng sakit ni Madam Aurelia. Yuan, masakit man, pero kailangan nating tanggapin na hindi na babalik sa dati ang lola niyo. Tatawagan ka na lang namin kapag na-meet mo na yung requirements mo. Thank you po. Francis. Ina, don't tell me nag-a-apply ka rin dito sa coffee shop ng kaibigan ko.
Baka naman pag nagtatrabaho ko na dito, Ina, siraan mo rin ang kaibigan ko. Yung ba talaga ang tingin mo sa akin? Hindi ko alam. Hindi kasi biro yung accusations mo kay Dad. Ano naman mapapala ko sa paninira ko sa daddy mo? Para hindi mabuko yung mga plano mo noon, Nens. Alam mo, pagod na ako ma-explain yung sarili ko. Bagsak na ako. Hindi na ako lalaban. Lagapak na. Talo na. Alam mo naman wala akong kalaban-laban sa inyo eh. Pero kahit bagsak na ako, hindi pa rin magbabago yung mga sinabi ko. Paninindigan ko yun dahil yun ang totoo. Akala ko pa naman matalino ka. Malawak yung pang-unawa mo. Pero katulad ka lang din pala ni Yuan, na napaniwala at napaikot ng daddy mo. Kaya ako lumalaban. At gusto kong ilabas ang katotohanan dahil gusto kong makatulong kay Lola. Mahal na mahal ko si Lola. At sana dumating yung araw na ikaw mismo makadiskubre kung ano yung totoo. Hello, Cecil. Nasa bahay ka na ba? Ina, may nangyari kay Nono. Dinala siya ni Archie sa ospital. Ano? Sa ospital? Sige, papunta na ako. Yuan, I'm concerned about Lola's condition. I hate to admit it, pero naawa ako sa kanya. You know, mabuti naman lumalambot na yung puso mo towards her. It's not a bad thing na nakakaramdam ka ng awa. At the end of the day, she's still our Lola. Medyo nagigilty nga ako that we put her there. Away from us. Yuan, makakatulong naman yun sa kanya eh. Iniisip ko nga, after seeing her in that state, she's suffering too much. Baka hirap na siya. Mas gugustuhin ko na lang na magpahinga na si Lola. What did you say? Come to think of it, Yuan. Kapag tuluyan ang nawala si Lola, hindi na siya mahihirapan. And besides, Yuan, nasa atin na naman yung inheritance, so what's the point of keeping her, right? Do you hear yourself, Joanna? Talagang yan ang iniisip mo at this moment. You're unbelievable.